Magandang araw po sa kanilang lahat mga kababayan. Welcome back again to our channel. Nandito naman po tayo sa daldalan po at usapang pagti-treasure hunting at nais po nating tuklasin ang mga sikreto po ng mga Japanese Imperial Army sa ating bansa upang makatulong sa ating mga kababayang Pilipino na kung saan ay naghihirap. Dapat lang na matatagpuan ito ng ating mga kababayan bago pa man matatagpuan ito ng mga foreigner na kung saan ang nakikinabang ay ang mga mayayaman na kung saan ay hindi karapat-dapat mga kababayan. So ang mga Japanese Imperial Army ay nagbaon nga talaga po ng mga sikreto po sa ating bansa. Yun po ang ating tutuklasin at tatalakayin dito po sa ating pagbablog mga kababayan. Bago natin umpisahan ang ating tatalakaying topic mga kababayan, nais po nating magpapasalamat na naman ulit sa mga taong sumusubaybay at sumusuporta po sa ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong videos. At shout out nga po pala kay Junjun Mendoza at kay Ariel Mendoza. Magkakapatid po yata itong dalawa na kaibigan po natin. Diyan po sa lugar po ng Isabela. Maraming salamat po sa pagsusubaybay po sa ating pag-uusap po tungkol sa mga nakatagong sikreto ng mga Hapones. Sa Isabela ay napakaraming kayamanan po dyan mga kababayan. Yan po ay isang napakalaking kampo ng mga Hapon. Yang Isabela na yan mga kababayan. So, umpisahan na po natin ang ating pag-uusapang topic mga kapatid, mga kababayan. Kung ano po ang mga sikreto ng mga Hapon na pinagtataguan sa ating bansa mga kababayan. So, atin pong ibabahagi mga kababayan ang mga natuklasan po ng ating mga ka-treasure hunter at ating experience at yung natuklasan kong mga sikreto na kung saan pinaglalagyan ng mga treasure mga kababayan. Karamihan po sa mga treasure mga kababayan na hindi pa na-recover ay mga gemstone mga kababayan. So ang mga nasa kabundukan ngayon na makikita ninyo mga kababayan, yung mga bato po na may mga heart, mga kurting mga diamond, mga snake, mga kung ano-anong mga sign dyan mga kababayan. Karamihan po dyan mga kababayan sa ating mga treasure hunter ay hindi nakakatagpo ng mga treasure. Ang dami-dami nating mga kababayang nag-treasure na hindi nila natagpuan ang kanilang hinahanap sapagkat ang kanilang hinahanap ay gold bars talaga at mga metal na kung saan ay hindi po metal ang karamihang nailagay sa kabundukan, bagkus ito po ay mga gemstone po ang hinakot ng mga Hapon na ibinaon po sa mga bato. Kaya't ang karamihan pong mga sign na makikita ninyo mga kababayan ay nakaukit sa bato. Bakit po kaya ganun ang nangyari mga kababayan na nakaukit sa bato ang mga sign? Sa isang kadahilanan mga kababayan na ang mga sign ay nakaukit sa bato, ito po ay isang palatandaan na ang pinaglalagyan po ng kayamanan ay karamihan ay nasa loob ng bato at yung mismong bato na po ang treasure na kung saan ay ating hinahanap. Lingid po sa ating mga kaalaman mga kababayan na ang mga Hapones po ay kinangkir po ang Southeast Asia maging ang Burma, Myanmar, Sumatra na kung saan ay napakaraming mga gemstone na minahan po ang natangayan po ng mga bato na kung saan ay ordinaryong bato na kung titingnan mo mga kababayan. Subalit kung inyo itong biyakin ay nasa loob po ang treasure nito na kung saan hindi mo mahahalata sapagkat bato lang po sa inyong paningin mga kababayan. Kaya yan po ang naging dahilan na kung saan naghihirap po ang ating mga treasure hunter na kung saan maghukay at maghanap ng treasure. Ang iba ay napakalalim na ng nahukay ay wala pong nahukay sapagkat ang treasure po ay naitabi lamang sa gilid na kung saan nakasilyado sa bato. Na kapag tinitigan ninyo mga kababayan, ito po ay isang ordinaryong bato. Pero kung inyong itong babasagin, ay ang loob nito ay mga diamante o di kaya ay mga gemstone na iba't ibang uri mga kababayan.
So, siguro po mayroon na po kayong idea kung bakit po hindi natin matagpo-tagpuan ang mga sikreto na kung saan ay hinahanap natin sa mga pagtitreasure natin, mga kababayan. So sa akin pong mga karanasan, mga kababayan, ang treasure po ay binabalot sa mga bato. Ang karamihan, siguro nasa 80% ng treasure po, mga kababayan, ay nabalot sa bato. Sapagkat ang mga Hapon po ay wala na po silang magamit na simento sa kabundukan noong unang panahon, katulad ng Bisaya at sa Mindanao, na kung saan chemicals lang po ang kanilang mga daladala, na kung saan kaya lang pong tumunaw ito ng bato at bumuo ng clay na matigas at mga lupa na matigas na kanilang pinapatigas. Yan po ay hindi simento ang kanilang gamit, kung hindi ang chemicals lamang na hinuhugis nila upang tumigas ang mga clay na kung saan ginagawa nilang bato, at yung mga bato mismo dinudurog nila at binabalot nila yung mga kayamanan doon mismo sa loob ng bato. Kaya yun ang naging dahilan na napakahirap itong hanapin ang mga treasure, sapagkat kung ditikin ninyo, mga kababayan, ang detektor po ay kumakagat sa bato na kung saan ay puno ng minerals ang mga bato, na naglalaman din po ng mga metal ang mga bato, at naglalaman din po ng mga gems ang mga bato na kung saan hindi precious. Kaya nahihirapan pong tukuyin ang mga treasure na yan, mga kababayan. Isang clue lang po at ang maibahagi nating kaalaman, mga kababayan, paano malaman ang treasure po sa mga bato, mga kababayan. Ito po ay ang kinis, mga kababayan, at yung hugis. Karamihan po sa mga pinaglalagyan ng treasure, mga kababayan, ay napakabigat at napakakinis, na kung saan kung inyo itong tapyasan ay makikita ninyo na kakaiba yung bato, na parang bakal at mga malak kristal ang loob, mga kababayan, na pag tinapyasan ninyo lang ng konti ay makikita nyo na yung bato na yan ay gemstone nga, at may iba't ibang kulay po ito, katulad ng green, violet, mayroong red, mayroong pong puti, at mayroong pang iba't ibang kulay na kung saan ay uri ng mga diamante or uri ng mga jade or mga ano pong mahalagang bagay na kanilang natangay po sa Southeast Asia nung sila po ay nagkankir at dinala po dito sa ating bansa, mga kababayan. So sana po ay mayroon tayong naibahagi na naman na kaalaman sa ating mga kababayang mga treasure hunter, na kung saan ay kasalukuyan pong naghahanap ng mga kayamanan sa buong Pilipinas. So kung may makita po kayong kahina-hinalang mga bato, mga kababayan, Jack, ay mayroon na po niyang naglalamang mga diamante na uncut, na kung saan parang mga asin lang at bubog, mga kababayan. Hindi ninyo malalaman sapagkat hindi po napakakinang ang mga diamante, na kung saan kumikinang lang po ito sa pamamagitan po ng mga makina na inihuhugis po ito at nilalagyan ng silicone liquid at pinapolish po ito upang ito ay magiging reflective o magiging nagre-reflect siya sa sinag po ng liwanag, mga kababayan. So naintindihan po natin, mga kababayan, na hindi po ganun kakinang kaagad ang diamante kapag ating natagpuan. May iba po dito ay pangit, parang mga bubog lamang, subalit malalaman natin ito kapag ito ay ating tinisting sa pamagitan po ng testing ng mga diamante, na kung saan diamond tester na nabibili lamang sa eBay at saka sa mga Lazada, na kung saan may mga diamond tester na maliliit dyan, mga kababayan, na pwede ninyong gamitin pang testing po ng diamond para malaman ninyo kung diamond na yung hawak ninyo o hindi, mga kababayan. So hanggang dyan lang po ang ating pagbibigay at pagbabahagi. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, nagbabahagi. Maraming salamat.